At kaugnay niyan, panahon ng tag-ulan, formal nang idineklara ng Pag-asa. Yan ang balitang tinutukan live ni CJ Turida. CJ? Chris, formal nang idineklara ng Pag-asa ang panahon ng tag-ulan. Pasado alas 4 ng hapon kanina, nang makatanggap ng komunikasyon ng Pag-asa Dagupan Station na nagsasabing panahon ng tag-ulan. Nito lang May 30, araw ng Biyernes, idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng habagat season. Ibig sabihin, makararanas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na posibleng magtagal hanggang Oktubre. Sa pagpasok ng habagat na susundan pa ng tag-ulan, asahan na raw ang pagpasok ng mga bagyo. Kaya inumpisahan na ng CDRRMO na makipag-ugnayan sa mga barangay na paghandaan ang pananalasa ng masamang panahon. Maaga na ring nagpaalala ang CDRRMO sa publiko na maging handa sa anumang sakuna. Sinan natin yung mga bubong natin, yung mga punong kahoy na malapit sa bahay, simulan na natin itong bawasan, mas lalo na malapit ito sa may mga kawad ng kuryente. Sa Barangay Pantal, kasado na ang kanilang mga disaster equipment, mga protective gear, response vehicle at manpower. Dito sa Barangay Pantal, prepared po kami sa lahat ng oras. Lahat ng, nandito po, meron po kaming quick response team para tututok kung sakaling may sakuna. 5 lugar ang tututukan ng BDRRMC, kabilang ang Riverside, Arellano, Sitio Gibang, Sitio Patalan at Sitio Barrera. Mahigpit din na nakamonitor ang mga opisyal ng barangay sa mga mangingisda upang hindi mapahamak sa kanilang pagpapalaot, lalo na kung maulan ang panahon. Chris, asahan daw ang madalas na pag-ulan kaya pinapayuhan ng otoridad ang publiko na mag-ingat sa magiging epekto nito tulad ng pagbaha. Gaya ng nararanasan natin dito sa bahagi ng PNR site dito sa Barangay Mayombo, Dagupan City na kung saan pahirapan sa pagtawid ang ilang motorista at mga residente sa binabahang kalsada. Samantala, Chris, sa mga oras na ito ay nararanasan pa rin ang pag-ambon sa ilang bahagi ng lungsod ng Dagupan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida.